Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate at approve estimate dito mga kabay. Job number 4004 letter A. So ang model pala nito mga kabay dito 5032. Ito po yung 2-mode rotary hammer ng DeWalt. So ayan ang papalitan mga kabay, ito yung front housing. Sira po kasi yung lock niya. Ito. Yung merong maliit yan. Yan po yung nasira dito sa luma. Tapos yung kanyang brush holder, may kasama na rin siyang carbon lever. Ayan yung selector ng drill tsaka hammer. Dito po yun, bakal na po yan. Tapos yung kanyang spring. Ayan. Itong spring pala mga kabay, dito yan. Dito yan, nakaganon ang forma niyan. Yan, nasa gitna po yan. So ito po yung nagsisilik ng gear para lumipat sa hammer tsaka drill. So ito mga kabay, nakalas ko na yung screw. Ito na lang yung lever niya. Pakaliwa. Tapos angat nyo. Ayan. Yan po yung luma niya. Plastic pa po yan. So unahin natin to. Ito. Lever. Ayan. Pero bago yan mga kabay, kailangan mong kalasin yung cap. Ito. Yan. Para makalas natin yung spindle mga kabay. So gamit lang kayo ng matulis, kagaya nito. Ayan, para masungkit nyo yung circlip. Meron pong lock yan dito. Ayan, madumi lang. Kailangan linisin. Para masungkit natin yung kanyang circlip. Yan, ito po yung circlip niya mga kabay. Yan. Tapos yung bulitas. Yan. Washer at spring. Yan, so pwede na natin tong sikwatin. Dahil ang tatanggalin lang naman natin yung kanyang front housing. Yan. Ito po kasi sira. Oh. Wala na siyang lock na naputol mga kabay. At syempre itong spring, sira na po ito. Yan. Ito po yung papalitan ko. Yan yung luma. At ito naman yung bago mga kabay. Ayan. So lalapit lang natin dito mga kabay kung paano natin ikabit yung spring. Lalapit lang natin. Para makita nyo mga kabay. Kung paano ikabit yung spring. Ayan po. So dito lang po yan. Ayan. Kahit kamay lang, pwede naman. Ayan. So, ang forma niyan mga kabay, ganyan po ang forma niyan. Yan. So, dyan po papasok yung selector. Ayan. Ito po yung dulo. Dyan nyo isusuksok. Ayan. Nakaganon po yan. Ayan. So, okay na yan mga kabay. Pwede natin ipalit yung kanyang bagong front housing. Ito yun. Ay, ito pala. Ito yung bago. So wala siyang grasa. Ayan. So lalagyan lang natin ito mga kabay. Ilinisin muna natin itong spindle niya mga kabay. Medyo madumi. Ayan. Tatanggalan lang natin ng luma. Pero may ililipat tayo mga kabay. Dahil wala po yung kanyang bearing. Ayan. Minsan kasama yan eh. Pero ito ngayon wala. So itataktak natin tong luma. Ayan. Lay lang natin to. Ayan. Tataktak lang natin tong luma. Ayan. So ito yung kailangan nating ilipat. Ito po. Ang forma niyan mga kabay pag ganyan. Yan. Pero bago yan, ito muna.
Ito muna. Tapos ito. Yan. Pwede rin naman niya ikabit nyo pag ganon dito sa bago. Yan. Lagay nyo dito. Tapos baliktarin nyo lang yung flat screw. Yun yung gawin yung panulak, yung hindi matalas. Yan. Yan. Kailangan lapat na lapat siya mga kabay. Ayan po, naikabit na natin yung kanyang needle bearing. Tapos yung washer. Kahit yung washer dito nyo na ilagay sa spindle. Yan. So ayos na yun mga kabay. Lagyan lang natin ng grasa dito. Yan, ayos na yun mga kabay. Tapos yung tira dito natin ilagay sa kanyang needle din. Needle bearing. Tapos suksok natin. Yan. Sabay screw. So ayun na mga kabay, naikabit na po natin yung front housing nya. Ayan. So ang sunod natin ilagay yung kanyang lever. Ayan, panghuli na po yung kanyang lock. Ayan. Kailangan po yung spring nakaganon ang forma. Yan. Nasa gitna. Para po pag pinasok nyo yung lever, sakto siya sa gitna. Ayan. Yan, tapos diin nyo lang. Ikot. Yan. Ayos na mga kabay. So balik natin ito mga kabay. Pero linisin ko muna ito dahil madumi. So ayun na mga kabay, nalinis ko na po yung spring. So balik natin yung spring. At syempre yung washer. Ayan. Tapos yung kanyang bulitas mga kabay. Ito po yun. Ayan. So ganun po ang forma niyan. Nandiyan po yung bulitas. Tapos lagay nyo itong kanyang lever or sleeve. Marami pong tawag niyan. Tapos balik natin yung circlip, ring. Yun. Gamit kayo ng flat screw. Panulak doon sa ring para mag-lock. Ayan. Didiin natin pababa. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan nakakabili ng piyesa ng DeWalt, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Dito nyo po mabibili yung spare parts ng DeWalt, tsaka syempre yung mga bagong unit. Ayan. So ayos na mga kabay, nailagay na natin. Ayan, lagay natin yung cap. Ayan. So syempre testing natin kung gagana, kung maglalak siya. Ayan. So ayos na tayo dyan mga kabay. Ang ikakabit natin na last yung kanyang brush holder. So ayan mga kabay, kakabit na po natin yung kanyang brush holder. Ayan. Siyempre bago nyo tanggalin yung brush holder, kailangan nyo munang tanggalin yung
block niya mga kabayan. Yan. Siyempre yung kanyang screw na dalawa. Yan. So ulitin ko mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So pre-estimate pa rin tayo mga kabay sa mga DeWalt brand, Black & Decker, Stanley. Pero yung ibang brand mga kabay, katulad ng Makita, Hitachi, Bosch, Inco, Total, Powerhouse, kung ano pang ibang brand, meron pong bayad ang estimate. Hindi po siya libre. Ayan. So sa DeWalt tsaka Black & Decker, Stanley lang po ang merong pre-estimate. Pero sa ibang brand, magbabayad po kayo. So ayan, ito yung luma mga kabay. Kabit natin itong bago. Hindi pumasok. Yun. Pasok. Yun, baliktad mga kabay. Baliktad yung pagkakabit ko. Kasi hindi siya reverse forward. Yan. So pag ganyan mga kabay na hindi mo maisilik, hindi gagana yung kanyang reverse forward. Babalik-tarin mo lang yan mga kabay. So pag ganun lang. Yan. Babalik-tarin mo lang siya ulit. Yan. Tapos testing natin. Yan. Nakasagad na siya mga kabay. So ibig sabihin pag sumagad siya rito, okay yung pagkakabit natin. Hindi siya baliktad. Pero kapag nakaganyan lang siya mga kabay, ganyan, malayo po siya dito, baliktad po yan. Ayan. So pwede na natin tong i-screw. Tanggalin lang natin yung lock. I-screwhan lang natin yung brass hole. So yan mga kabay, natapos na natin i-screw. So balik natin yung tinanggal nating lock kanina. Ayun, itutusok nyo lang dyan. Tapos diin nyo. So wala na pala tong rubber mga kabay. Siguro tinanggal, hindi na naibalik. Dapat meron pa tong rubber dito. Pero okay lang yan mga kabay. Kahit wala yun, nalaglag. Wala. So ayan, balik natin. Balik natin yung wiring nya. Siyempre bago natin isara, testing muna natin kung gumagana. So ayan mga kabay, testing natin. So ayan, pwede na natin isara ito mga kabay para matesting natin kung gagana yung kanyang hammer. So i-screwhan lang natin to. So ayan mga kabay, na-screwhan na natin. So testing muna natin yung kanyang hammer. So ayan, nakalagay po yan sa drill. Testing natin. So naka-reverse po yan mga kabay. Lagay natin sa forward. So ngayon, lagay natin ng sa hammer. So ayos na siya mga kabay. Ang pinalitan lang po natin dito, front housing, brass holder at yung kanyang lever at spring. Ayan. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscribe o follow sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.